Krang Puento Vaim. Ang kuwento ng Great Train Robbery ay hindi natapos nang ihulog ang huling sako ng koreo mula sa tulay. Sa maraming paraan, simula pa lang iyon ng mas mahaba at mas komplikadong kuwento. Naalala natin ang unang bahagi. Agosto 8, 1963, ang gabing iyon na napakatapang. Isang grupo ng hindi bababa sa 15 tao ang nagmaniobra sa mga signal ng tren. Pinahinto nila ang tren ng koreo na galing Glasgow papuntang Euston. Tumakas sila na may 2.6 na milyong libra sa ginamit na pera. Isang halaga na ngayon ay katumbas ng mahigit 50 milyong libra. Napakatapang ng galaw na iyon, isang matinding suntok laban sa sistema at agad itong nagdulot ng kaguluhan sa buong bansa na may halong pagkamangha at para sa ilan, maging kakaibang paghanga. Ang tapang na ipinakita nila, sa totoo lang, ay kahanga-hanga nang makalaya ang mga tauhan ng tren mula sa kanilang pagkakakulong at makapagbigay ng alarma. Mabilis na kumilos ang buong sistema ng hustisya ng Britanya. Ang laki ng krimen ay nangailangan ng pantay na matinding tugon. Alam ng Scotland Yard na hindi ito gawa ng ordinaryong magnanakaw. Ito ay organisado at malaki. Isang special na task force na may codename na Flying Squad ang agad na binubuo ng ilan sa pinakamagaling na detective sa bansa. Malinaw ang kanilang misyon. Hanapin ang mga salarin at bawiin ang ninakaw na pera. Napakalaki ng pressure, hindi lang mula sa publiko, kundi pati na rin sa pinakamataas na antas ng gobyerno. Ito ay higit pa sa simpleng pagnanakaw. Ito ay direktang hamon. Ang gobyerno at maging ang post office ay nagulat. Ang pag-atake sa isang Royal Mail train ng ganon kawalang hiya ay hindi maiisip. Mukha itong direktang hamon sa batas at kaayusan ng bansa. Ang pulisya ay nasa ilalim ng matinding pressure upang makakuha ng resulta at mabilis. Bawat pahayagan, bawat balita sa radyo ay sabik sa mga balita. Tila nawala ang mga magnanakaw sandali, ngunit determinado ang pulisya na hindi magtatagal ang pagkawala na ito. Naiintindihan nila kailangan ng mga kriminal ng taguan, isang lugar kung saan nila mabibilang ang kanilang nakulimbat at mapaplano ang kanilang susunod na galaw. At ang paghahanap sa lugar na ito ay naging agarang prioridad sa mga unang yugto ng investigasyon. Ang paunang impormasyon, gaya ng inaasahan, ay kakaunti. Nakapagbigay ng ilang paglalarawan ng mga tauhan ng tren, ngunit nakasuot ng maskara ang mga magnanakaw. Gayunpaman, kapansin-pansin ang profesionalismo ng tugon ng pulisya. Sinimulan nilang maingat na pagdugtungin ang mga piraso. Alam na ang isang krimen na ganito kalaki ay mag-iiwan ng bakas. Alam nila na magkakamali ang grupo sa kung saan. Ang bilis ng kanilang pagkilos, ang mga mapagkukunan na inilaan sa paghahanap na ito, lahat ay nagpahiwatig ng walang tigil na pagtugis. Mayroon ang mga magnanakaw ng kanilang milyon-milyon, ngunit ang orasan ay tumatakbo laban sa kanila, isang countdown na sinimulan ng isang determinadong puwersa ng pulisya. Ang pulisya ay mabilis na umusad. Isang lokal na pastol, si John Maris, ang naghinala sa kakaibang galaw sa bukid na dapat ay walang tao. Napansin niyang nakatakip ang mga bintana at may naririnig siyang ingay. Ibinahagi niya ang kanyang mga alalahanin sa lokal na pulisya. Noong Agosto 13, 5 araw lang matapos ang pagnanakaw, maingat na nilapitan ng mga pulis ang Leatherslade Farm. Ang kanilang natagpuan sa loob ay gintong impormasyon para sa investigasyon. May mga nakakalat na sako ng sulat, mga bag ng post office at mga balot ng ninakaw na pera. At ang pinakamahalaga, naging napakapabaya ng mga magnanakaw. Iniwan nila ang kanilang mga personal na gamit, pagkain at napakahalaga, ang kanilang mga fingerprints sa lahat ng dako. Ang pinakasikat o sabihin na nating pinakamalas na ebidensya na kanilang natagpuan ay isang laro ng Monopoly. Mukhang nagpalipas ng oras ang grupo sa paglalaro. Baka ginamit pa nga nila ang totoong ninakaw na pera sa paglalaro. Kinuha ang mga fingerprint mula sa board, isang bote ng tomato ketchup at iba pang ibabaw. Ang mga fingerprint na ito ay agad na ipinadala sa Fingerprint Bureau ng Scotland Yard. Sa pagsusuri sa kanilang mga record, nakita nilang tumugma ito sa mga fingerprint ng ilang kilalang kriminal. Biglang, may mga pangalan, mukha at direktang koneksyon ng pulisya sa mga taong kasama sa pagnanakaw. Ang utos na laging gumamit ng guwantes ay malinaw na hindi nila sinunod. Isang simpleng pagkakamali ng tao na nagdulot sa kanila ng malaking halaga. Bukod sa mahalagang ebidensya ng mga fingerprint, nakatulong din sa pulisya ang iba pang mga kalokohan ng grupo. Ang mga sasakyang ginamit nila para sa pagnanakaw at pagtakas ay iniwan din nila kung saan-saan. Isang Land Rover ng grupo ang natagpuang inabandona, hindi kalayuan sa bukid.
Isa pang kotse na ginamit ng ilan sa mga magnanakaw upang makatakas mula sa leather slate ay binili gamit ang cash na maaaring masubaybayan. Ang mga pagkakamaling ito na tila maliliit, nagawa ng pagmamadali ng pagiging mayabang o marahil ng hindi pag-iisip ng maayos, ay unti-unting nagtulak sa kanila sa sulok. Ang ideya na ito ay isang perpektong krimen ay nagsimulang bumagsak dahil sa mga kalokolohang pagkakamali na ito, at ito ang nagtulak sa kanilang pag-aresto. Ang pinili ng grupo na taguan ay ang Leather Slate Farm, isang liblib na bahay bukid malapit sa Oakley sa Buckinghamshire. Dapat sana ay magiging ligtas nilang kanlungan ito, isang lugar kung saan sila magtatago hanggang sa humupa ang lahat pagkatapos ng pagnanakaw. Ang plano ay manatili doon ng ilang araw, hatiin ang pera, at pagkatapos ay maghiwa-hiwalay. At napakahalaga, ang plano ay linisin ng husto ang bahay bukid at pagkatapos ay sunugin ito ng buo upang burahin ang lahat ng ebidensya. Ngunit ang napakahalagang bahagi ng planong ito ay nabigo. Mabilis na umalis ang grupo, marahil dahil natakot sila sa mga eroplano ng RAF na mababa ang lipad o dahil sa pagmamadali nilang kunin ang kanilang pera at maglaho. Iniwan nila ang bukid ng ganoon lang, isang desisyon na naging malaking pagkakamali para sa kanila. Noong Abril ng taong 1964, inihayag ang mga desisyon at pagkatapos sinabi na ang mga sentensya. Ang hukom na si Edmund Davis na siyang pinuno ng paglilitis ay nagbigay ng napakabigat na parusa. 7 pinuno ng mga magnanakaw tulad ni Bruce Reynolds, si Buster Edwards na wala roon dahil nagtatago pa rin, at si Charlie Wilson ay sinentensyahan ng 30 taon sa kulungan. Sinabi ng hukom na ito ay isang masamang krimen, puno ng karahasan at pagnanasa sa pera, ginawa dahil sa kasakiman. Malalaki ang mga headline sa mga pahayagan. 30 taon para sa mga magnanakaw ng tren at malupit na mga sentensya. Ang matinding parusang ito ay para walang sinuman ang mga has na gumawa ng ganoon. Isang malinaw na babala na ang masasamang gawain ay hindi papayagan. Ang mga tao ay hindi nagkakaisa sa kanilang opinyon tungkol sa haba ng mga sentensya. Ang ilang tao ay nakaramdam ng ginhawa at sumangayon. Maraming taong nag-isip na ito ay makatarungan at ang mga magnanakaw ay nakakuha ng kanilang nararapat dahil sa kanilang katapangan at sa masamang ginawa nila kay Jack Mills. Ngunit may isa pang grupo ng mga tao na nag-isip na ang mga parusa ay masyadong mabigat, lalo na kung ikukumpara sa mga parusa para sa iba pang masasamang gawain noong panahong iyon, kahit sa pagpatay. Ang diskusyon na ito, ang mga tanong na ito tungkol sa parusa, nang hindi sinasadya, ay nagsimulang tumulong na makita ng mga tao ang mga magnanakaw sa isang mas komplikadong paraan, tulad ng sa mga alamat na ginagawang parang mga bayani ang ilan laban sa sistema, at hindi lang mga magnanakaw na nahuli na. Sinusundan ng mga tao ang lahat ng ito ng may matinding pagkausyoso at masigasig na binabasa ang mga balita sa pahayagan na nagkukuwento sa bawat pagkakataon na may nahuhuli. Hinuhuli na sila, at ang mga magnanakaw na iyon na matapang na nagulat sa buong bansa, ngayon ay nararamdaman na ang buong bigat ng batas. Ang paghahanap ay nagtatagumpay, higit sa lahat dahil sa mga pagkakamali ng mga magnanakaw mismo at dahil sa masigasig na pagtatrabaho ng pulisya. Ang paglilitis na nagsimula noong Enero ng 1964 sa isang lugar na tinatawag na Aylesbury Assizes sa Buckinghamshire ay isang bagay na pinag-usapan ng lahat ng pahayagan at telebisyon. Hindi lang ito usapin sa lokal, dumating ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang panig ng mundo sa maliit na bayan na iyon. Ang dami ng mga akusado, sa huli, 12 lalaki ang sabay-sabay na nililitis para sa pagnanakaw, ay ginawa itong isang paglilitis na hindi pa nakita kailanman. Puno ng tao ang lugar ng paglilitis araw-araw, habang ipinapaliwanag ng mga nag-aakusa kung bakit sila nagkasala, na detalyadong isinasalaysay kung paano nila pinlano ang pagnanakaw at ang mga malinaw na ebidensya na natagpuan sa leather slate. Ang mga ebidensya, lalo na ang mga fingerprint, ay napakahirap pasinungalingan para sa mga abogado ng mga magnanakaw kahit na ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Ang mga ebidensya mula sa farm ng Leather Slate ay nagbibigay ng magagandang lead at nagsimulang hulihin ng pulisya ang mga pinaghihinalaang salarin. Unti-unti, natagpuan at inaresto nila ang mga miyembro ng gang, mga taong tulad ni Charlie Wilson, Tommy Wisby, at si Roy James na isang race car driver ay kinuha at ikinulong. Aba, sa huli yung ideya na ang lahat ng magnanakaw ay parang mga maginoong magnanakaw o mga masasamang tao na may dating.
Yan ay isang imahe na napakatalino nilang inimbento at lumaki dahil sa lumabas sa balita at sa paglipas ng panahon. Ang totoo, marami sa mga kasali ay mga tunay na kriminal. Mahaba ang listahan nila ng mga krimen tulad ng pagiging marahas at pagnanakaw. Hindi sila parang si Robin Hood, yung mga nagnanakaw sa mayaman para ibigay sa mahirap. Ginawa lang nila yan dahil gusto nila ng maraming pera para sa sarili nila. Kahit na ang ilan, tulad ni Bruce Reynolds, ay nagpanggap na mas elegante. Ang gusto talaga nilang gawin ay isang seryosong krimen. Hindi yung mga magagandang ideya na gumagawa sila ng mabuti kahit lumalababag sila sa batas. At pagkatapos, mayroon pa yung isa pang kuwento na pantay-pantay nilang pinaghatian ang ninakaw na pera. Talaga bang pantay-pantay ang hatian ng pera ng grupo? Siguro ang plano ay pantay-pantay ang hatian, pero ang totoo, magulo talaga. Ang kaguluhan na nilang umalis ng mabilis sa Leather Slade Farm, ang pagmamadali para makatakas at ang mga pag-aresto na sumunod. Ibig sabihin yan, ang 2.6 na milyong libra ay pinaghatian na lang kung paano nang walang masyadong ayos. Ang ilan sa grupo ay siguradong mas malaki ang nakuha kaysa sa iba, at yung mga mas kaunti ang ginawa, malamang kaunti lang ang nakuha. Halos lahat ng pera ay mabilis na nagastos, hindi nila naitago ng maayos o nahanap ng pulis, kaya yung pangarap na yumaman silang lahat, halos hindi natupad. Isa pang kasinungalingan na madalas sabihin at nakakasama ay yung walang nasaktan sa pagnanakaw. Yan ay 100% kasinungalingan. Ang driver ng tren, si Jack Mills, ay malakas na pinalo sa ulo gamit ang isang bakal. Ginawa yan ng isa sa mga magnanakaw. Kahit sinabi ng grupo pagkatapos na hindi nila gustong saktan ng husto o ng matagal, si Mills ay nagkaroon ng malalang sugat sa ulo. Sa buong buhay niya, madalas siyang sumasakit ang ulo, nahihimatay at labis na naapektuhan ang kanyang mga ugat. Hindi na siya nakabalik sa trabaho bilang driver ng tren. Ang malupit na pag-ataking ito ay madalas na hindi sinasama sa mga mas pinapaganda na kuwento tungkol sa pagnanakaw, pero para kay Mills at sa kanyang pamilya, ito ay isang napakalungkot at masakit na pangyayari. Isa sa mga kasinungalingan na madalas ikuwento tungkol sa Great Train Robbery ay na ito ay isang perpektong krimen. Ang kuwentong ito ay nagsasabi na ito ay isang perpektong plano, perpekto, na ginawa ng mga napakatalinong magnanakaw na parang mga sundalo. Pero ang totoo ay hindi ganoon ka-exciting. Siyempre, ito ay isang napakatapang na bagay at ilang bagay ang pinlano ng maingat, pero ang pagnanakaw ay puno ng malalaking pagkakamali. Hindi nila nasunog ang Leather Slade Farm. Nag-iwan sila ng mga bakas dahil sa kapabayaan, at ang mga sasakyan na ginamit nila para tumakas ay maaring masubaybayan. Lahat ng iyon ay napakalagang pagkakamali. Dahil sa mga pagkakamaling ito, halos lahat ng miyembro ng grupo ay nahuli ng mabilis at nagpapakita ito na ang krimen ay hindi perpekto, hindi sa kung paano ito ginawa at hindi rin sa kung ano ang nangyari sa mga magnanakaw pagkatapos. Si Ronnie Biggs ay nanirahan sa Brazil ng mahigit 3 dekada. Ngunit nang lumala ang kanyang kalusugan matapos ang ilang stroke, lumakas ang kanyang pagnanais na bumalik sa United Kingdom. Noong Mayo 2001, mahirap at may sakit, bumalik siya sa Great Britain sa sarili niyang kagustuhan. Sinasabing gusto niyang pumunta sa isang pub sa Margate at bumili ng isang pinta ng mapait na serbesa tulad ng isang Ingles. Pagdating niya, agad siyang inaresto at ibinalik sa bilangguan para tapusin ang kanyang sentensya. Sa huli, dahil sa sobrang sama ng kanyang kalusugan, binigyan siya ng kalayaan dahil sa habag noong Agosto 2009 at namatay siya noong 2013. Ang kwento ng buhay ni Biggs, mula sa pagiging maliit na kriminal hanggang sa magnanakaw ng tren at pagkatapos ay international fugitive, ay parang galing sa isang gawa-gawang nobela ng pakikipagsapalaran. Aba, ang buhay sa Rio, hindi rin pala tahimik. Sa totoo lang, medyo sumikat ako. Nag-organisa ako ng mga party, nagbigay ng mga panayam, minsan may bayad at nag-enjoy ako sa pagiging pinakahanap na tao sa Great Britain na nakatira sa harap ng lahat, nagpapakasaya lang. Pati nga ang kantang No One is Innocent ay ni-record ko kasama ang Sex Pistols. Sa tingin ko, ang aking mga matatapang na komento at ang katotohanang hindi ako nagpakita ng labis na pagsisisi ang nagpalago sa buong alamat na ito. Madalas kong sabihin, ang galing. At sa totoo lang, seryoso ako doon. Ako ang masamang tao, niloko ang sistema, nag-i-enjoy sa bawat sandali. Noong panahong iyon, walang extradition treaty ang Brazil-United Kingdom para sa mga taong may anak na Brazilian.
Nagkaroon agad ng anak si Bix na nagngangalang Michael sa babaeng Brazilian. At ang legal na butas na ito ay nagbigay daan sa kanya na mamuhay ng medyo hayagan, halos parang nang iinis sa mga autoridad ng Britanya mula sa malayo. Pagkatapos ng pagtakas na iyon, kinailangan ko pang tumakas. Una, dumating ako sa Paris kung saan nagpa-plastic surgery ako para talagang baguhin ang aking hitsura. Pagkatapos pumunta ako sa Australia na sinubukang mamuhay ng tahimik kasama ang aking pamilya sa loob ng ilang taon. Ngunit nang lumapit sa akin ang pulis doon, kinailangan kong tumakas muli. Sa pagkakataong ito, dumating ako sa Brazil noong 1970. Sa kabila ng kanyang maliit na papel, si Ronnie Biggs ay naging pinakasikat o marahil pinakakilala na miyembro ng gang hanggang ngayon. Ang reputasyon na ito ay talagang pinatibay ng kanyang matapang na pagtakas mula sa bilangguan ng Wandsworth noong Hulyo 8, 1965. 15 buwan lamang matapos simulan ang kanyang 30 taong sentensya, umakyat si Biggs sa pader ng bilangguan gamit ang isang hagdan na gawa sa lubid at tumalon sa isang naghihintay na van ng paglilipat. Ang matapang na pagtakas na ito ay naging balita sa buong mundo at masasabi nating ginawa siyang isang uri ng folk anti-hero para sa ilang tao. Aba, alam nyo, hindi naman talaga ako isa sa mga utak sa likod ng Great Train Robbery. Ang papel ko talaga ay medyo maliit, kailangan ko lang kumuha ng bagong driver para sa tren, pero sa totoo lang hindi ko nga nagawa ng maayos yon. Isa sa pinakamalaki at pinakamatagal ng misteryo na may kaugnayan sa Great Train Robbery ay ang pagkakakilanlan ng isang lalaki na madalas tawagin na ang Ulsterman. Pinaniniwalaan na ito ang lalaki, ang pinakamahalagang impormante, ang taong nagbigay sa grupo ng lahat ng detalyadong impormasyon tungkol sa schedule at ruta ng mail train. At ang pinakamahalaga, ang napakalaking kargamento ng pera na dala ng tren noong gabing iyon. Kung wala ang impormasyong ito mula sa loob, pinaniniwalaan marahil ay hindi kailanman nagawa ang pagnanakaw o hindi bababa sa hindi ganito kapuntirya. Ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay hindi kailanman nakumpirma ng sigurado at ito ay paksa ng maraming haka-haka sa loob ng maraming dekada. Maraming teorya ang lumabas tungkol sa kung sino si ang Ulsterman. Ang ilan ay naniniwala na siya ay isang galit na manggagawa sa koreo na may access sa mahahalagang impormasyon. Ang iba naman ay nag-iisip na maaaring siya ay isang dating empleyado ng Riles, isang taong lubos na nakakaalam kung paano gumagana ang sistema ng mail train. Mayroon ding mga usap-usapan tungkol sa mga koneksyon sa iba pang misteryosong personalidad o marahil maging sa mga serbisyo ng intelligence. Bagaman ang mga ideyang ito ay mas mahirap patunayan. Ang code of silence sa pagitan ng mga magnanakaw at ang kakulangan ng malinaw na ebidensya ay nang angahulugang ang misteryosong figura na ito ay nanatiling hindi kilala tulad ng isang multo sa makina ng malaking pagnanakaw na ito. Bukod sa misteryo ng ang Ulsterman, ang nangyari sa karamihan ng ninakaw na pera ay nananatiling malaking interes. Sa 26 na milyong pounds na ninakaw, 300,000 hanggang 400,000 pounds lamang ang opisyal na narecover ng pulisya. Ibig sabihin, mahigit 2 milyong pounds ang nawala ng walang bakas, isang napakalaking halaga, lalo na para sa taong 1963. Ano ang nangyari sa nawawalang kayamanan na ito? Maraming teorya. Ang ilan ay naniniwala na ito ay nilabhan sa pamagitan ng komplikadong financial schemes. Marahil ay ininvest sa mga negosyo o ari-arian. Ang iba naman ay nagsasabi na ito ay inilibing, itinago sa mga lihim na lugar o ginasta ng walang kontrol ng mga miyembro ng gang na nakatakas mula sa pagkakadakip kaagad. Ang ideya na isang malaking bahagi ng ninakaw na kayamanan ay matagumpay na nawala, marahil bilang bayad para kay ang Ulsterman, ay nagdaragdag ng isa pang layer sa misteryo na bumabalot sa pagnanakaw na ito. Ito ay nagpapahiwatig ng ilang tao ay hindi lamang gumawa ng krimen, kundi talagang nakatakas kasama ang pera. Ang ideya ng nakatagong kayamanan na ito, na umiiral pa rin sa kung saan ay nagbigay inspirasyon sa napakaraming artikulo, libro at dokumentaryo. Ginagawa nitong ang kwento ng isang simpleng ulat ng pulisya ay nagiging isang kapanapanabik na treasure hunt. Isang paghahanap na palaging naisip ng mga tao kahit pagkatapos ng napakaraming taon ng katahimikan at napakaraming ideya. Si Jack Mills ay namatay noong Pebrero ng 1970. Siya ay 64 taong gulang dahil sa leukemia. Pero ang pamilya niya ay laging naniniwala na ang mga sugat sa ulo na natamo niya sa pagnanakaw
ang nagpalala sa kanyang kalusugan at nagdulot ng maagang pagkamatay niya. Bagaman pinagtalunan ng mga doktor kung may direktang kaugnayan, ang traumang ito ay walang duda na sumira sa huling 7 taon ng kanyang buhay. Ang kanyang kwento ay isang mahalagang paalala at nagpapakita ng kabilang panig ng barya na malayo sa idealisadong kwento ng Great Train Robbery na madalas nating naririnig. Nagpapaalala ito sa atin na sa likod ng malalaking headline at mga alamat, mayroong tunay na pagdurusa ng tao. Isang presyo na madalas nakakalimutan sa mga kwento ng ganitong katapang na krimen. Sa simula, labis ang pakikiramay ng mga tao kay Jack Mills at sa kanyang kasamahan, si David Whitby, na biktima rin ng pang-aabuso. Itinuring silang matatapang na lalaki na dumaan sa isang nakakatakot na karanasan. Ngunit, sa paglipas ng mga taon, at habang ang mga magnanakaw, lalo na ang mga tulad ni Ronnie Biggs, ay mas kaakit-akit na ipinapakita sa media, ang atensyon ay madalas na lumihis mula sa mga biktima. Ang kwento ay mas nakatuon sa katapangan ng mga kriminal at sa kanilang mga ginawa pagkatapos, habang ang pagdurusa ni Mills ay madalas na minamaliit o simpleng nakalimutan. Ang pagbabagong ito sa pananaw ng mga tao ay isang bahagi ng pamana ng pagnanakaw na nagpapaisip sa iyo at nagpapakita kung paano madaling limutan ng mga biktima sa anino ng mga nagdulot sa kanila ng pinsala. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ng mga paghahanap ng pulisya at ng mga kwento ng matatapang na pagtakas, mahahalagang alalahanin si Jack Mills, ang driver ng mail train na naging target ng pagnanakaw. Hindi siya isang simpleng piyesa lang sa sistema, isang walang pangalang tao na nilinlang ng mga magnanakaw. Siya ay isang 50-70 taong gulang, masipag na lalaki na noong gabi ng Agosto 8, 1963 ay ginagawa lang ang kanyang trabaho. Sa panahon ng pagnanakaw, habang sinusubukan niyang ipaliwanag na hindi niya mailipat ang tren ayon sa kanilang utos dahil hindi maayos ang pagkakakabit ng preno, isa sa mga miyembro ng gang ang pumalo sa kanya sa ulo gamit ang isang bakal na bar. Ang marahas na gawaing ito ay nagdulot ng malubha at pangmatagalang epekto sa kanya. Ang pisikal at psikolohikal na epekto ng pag-atake kay Jack Mills ay napakalubha. Nagkaroon siya ng malubhang sugat sa ulo na nagdulot sa kanya ng matindi at paulit-ulit na pananakit ng ulo, bukod pa sa traumatic epilepsy. Halos buong buhay niya ay nagtiis siya sa patuloy na sakit. Sinubukan niyang bumalik sa kanyang trabaho sa tren, ngunit dahil sa mga sugat, hindi na siya nakabalik bilang driver. Sa halip, binigyan siya ng mas madaling trabaho sa opisina. Hindi lang pera ang ninakaw sa pagnanakaw na ito, ninakaw din nito ang kalusugan, trabaho at kapayapaan ni Jack Mills. Ang pakiramdam ng pakikipagsapalaran na minsan ay binibigay sa mga magnanakaw ay walang kaugnayan sa nakakatakot na katotohanan na dinanas ng pangunahing biktima nito. Malaki ang papel ng media sa pagbuo ng mga ideyang ito, sa pagtutok sa pakikipagsapalaran ng mga magnanakaw at sa kung sino sila sa halip na sa mga bunga ng kanilang ginawa, nakakawa ito ng uri ng kagandahan. Si Buster Edwards pagkatapos lumabas ng bilangguan, nagkaroon pa nga ng flower stall malapit sa Waterloo Station at naging isang uri ng local na celebrity. Ang pagbabagong ito mula sa pagiging sikat na magnanakaw ng tren tungo sa pagiging isang simple at lokal na karakter ay nagpapakita kung paano ang oras at ang sinasabi ng media ay maaring gawing hindi gaanong masama ang mga seryosong krimen at nakakatulong na lumikha ng isang komplikado at minsan ay magkasalungat na pampublikong alaala ng mga bagay na ito. Itong ugali na tingnan bilang mga bayayani ang ilang kriminal, lalo na yung mga sangkot sa matapang na pagnanakaw kung saan walang namatay agad, ay kakaiba pero madalas mangyari. Ang mga magnanakaw ng Great Train ay naging simbolo ng isang bagay na mas malaki pa kaysa sa simpleng mga magnanakaw. Tiningnan sila bilang mga taong laban sa sistema, mga ordinaryong tao na lumaban sa sistema at nagtagumpay. Ang kanilang mga kuwento, puno ng matatapang na plano, malalapit na pagtakas at buhay na nagtatago, ay nagkuwento ng napakakapanabik na nagtakip sa katotohanan ng kanilang mga krimen. Ang paraan ng pagpapakita ng media sa mga taong tulad ni Buster Edwards ay madalas na nagpapatingkad sa kanila bilang mga bayani. Ipininta siya bilang isang kaakit-akit na tao, halos isang kaibig-ibig na bandido, isang ama ng tahanan na napilitang gumawa ng krimen at nangangarap ng normal na buhay. Ang kuwentong ito ay lubos na pinalaki sa pelikulang Buster noong 1988 kung saan gumanap ang musikero na si Phil Collins sa pangunahing papel.
Nakatuon ang pelikula sa relasyon ni Edward sa kanyang asawang si June at sa kanyang buhay bilang isang pugante, nagpapakita ng isang mas malambot at mas nakaunawang larawan ng kung sino siya. Ang paraan ng pagpapakita nito ay nakaimpluwensya sa iniisip ng mga tao, ginagawang isang uri ng folk hero ang isang nahatulang kriminal para sa isang bagong henerasyon. Si Charles Buster Edwards ay isa pang kilalang miyembro ng gang ng Great Train Robbery. Kilala sa kanyang mga tagumpay bilang may-ari ng club at maliit na magnanakaw. Pagkatapos ng pagnanakaw, nagawa niyang makaiwas sa pagkakakulong. Tumakas papuntang Mexico kasama ang kanyang asawa at anak. Nanirahan siya doon ng ilang taon. Ginagastos ang kanyang bahagi ng nakaw na pera. Ngunit ang pananabik sa kanyang tahanan at ang pagkaubos ng pera sa huli ay nagpilit sa kanya na mahipagnegosasyon para sumuko. Noong 1966, bumalik siya sa England at sumuko sa pulisya. At pagkatapos ay binigyan diyan siya ng 15 taong sentensya sa bilangguan. Ang sumunod na pandaigdigang paghahanap, ang mga dramatikong pag-aresto at ang mahabang paglilitis at lalo na ang matatapang na pagtakas tulad ng kay Ronnie Biggs ay nagdagdag ng mga layer ng intriga at pakikipagsapalaran sa kuwento. Si Biggs na umiiwas sa batas sa Brazil sa loob ng mga dekada, nahayagang namumuhay at nanginis sa mga autoridad, ay ginawa siyang isang pandaigdigang figura sa media. Ang mahabang serye ng mga pangyayari na ito ay nagpanatili sa pagnanakaw sa mga headline at sa isip ng publiko ng mas matagal kaysa sa karamihan ng mga krimen. Ito ay naging higit pa sa isang simpleng pangyayari. Ito ay naging isang patuloy na drama na may mga bayani para sa ilan, mga kontrabida at mga misteryong hindi nalutas tulad ng pagkakilanlan ng The Ulsterman. Sa huli, nabibighani tayo sa Great Train Robbery dahil pinagsasama nito ang napakaraming nakaakit na elemento. Isang pagnanakaw na may mataas na pusta, mga makukulay na karakter, mga dramatikong pagtakas, ang pamamara ng pulisya at ang patuloy na misteryo ng nawawalang pera. Ang katotohanan na ang karamihan sa mga ninakaw, mahigit 2 milyong libra, ay hindi na narecover ay nagdaragdag ng isang huling at nakakaakit na tanong. Saan napunta ang pera? Sino ang nakinabang? Ang hindi natapos na bahaging ito ay nagsisiguro na ang kuwento ay hindi kailanman ganap na natatapos na nagpapahintulot sa haka-haka at alamat na patuloy na umusbong. Ito ay isang kuwento na hindi mabilang na beses nang naikwento sa mga libro, pelikula, dokumentaryo at kanta at bawat pagkukuwento ay lalong nagpapatibay sa lugar nito sa kasaysayan ng alamat ng krimen. Mayroon din itong elemento ng David laban kay Goliath, gaano man kalaki ang pagkakamali ng pananaw na iyon. Ilang kalalakihan, karamihan ay mula sa uring manggagawa ang humarap sa kapangyarihan ng sistemang British, ang Royal Mail, ang mga Realist, ang pulisya, at sa sandaling iyon, tila nalampasan nila ang mga ito. Ang kuwentong ito ng underdog, kahit na ang mga underdog ay mga kriminal, ay madalas na umaalingaw-ngaw sa mga popular na kuwento. Ito ay umaakit sa isang nakatagong anti-authoritarian na ugat, isang pagkabighani sa mga nangahas na hamunin ng sistema, anuman ang kanilang motibo. Ang detalyadong pagpaplano, sa kabila ng mga pagkukulang nito, ay nagpapahiwatig ng isang katapangan na kita ng marami na nakakaakit. Mahigit 60 taon na ang lumipas mula nang salakayin ang Glasgow to Euston Mail Train. At gayunpaman, patuloy pa rin na nabibighani ng Great Train Robbery ang imahinasyon ng publiko. Ano ang mayroon sa partikular na krimeng ito na nagsisiguro ng patuloy nitong pamana? Ang bahagi ng sagot, walang duda, ay nakasalalay sa laki at katapangan ng pagnanakaw. Noong 1963, ang 2.6 milyong libra ay isang halaga na halos hindi maisip. Ang pinakamalaking pagnanakaw ng pera sa kasaysayan ng Britanya hanggang sa panahong iyon. Ang imahe ng isang grupo ng mga ordinaryong kriminal na nagawang pigilan ng isang Royal Mail Train at makatakas na may ganoong kayamanan ay likas na dramatiko at nakakaakit noon at ngayon. At sa gayon, ang alamat ng Great Train Robbery ay nananatili. Hindi lamang bilang isang kuwento ng krimen, kundi bilang isang alamat na nakaugat sa kasaysayan ng Britanya. Kung nabibighani ka sa mga kuwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at samahan kami upang tuklasin ang higit pang tunay na alamat at nakatagong mito mula sa buong mundo.